before the throne of God above. I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands. My name is written on his heart. I know that while in hell he stands, no tongue can beat me, that's depart. No tongue can beat me, that's depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me. To look on him and pardon me. Proclaim there the race and love, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die. My soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. Salamat kaayo sa special, Sister Nellin and Sister Ross Joy. We are blessed by the song nga inyong gikanta. Kung na-bless mo, say amen. Karon mag-adto na ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Nakoy hangyo sa tanan sa pagtindog, palihog, ug atong kwaon ang atong mga Biblia. Abrihan nato dinhi sa Acts chapter 5. Magbasa ta sugod sa bersikulo 1 hangtod 11. Acts chapter 5, nag-ingon dinhi ang pulong sa Dios sa bersikulo 1. But a certain man named Ananias with Sapphira his wife sold a possession and kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Verse 5, And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost. And great fear came on all them that heard these things. And the young man arose, wound him up, and carried him out, and buried him. And it was about the space of 3 hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.
And Peter answered unto her, Tell me, whether ye sold the land for so much? And she said, Yea, for so much. Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost. And the young man came in, and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. Verse 11, And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things. Ang Dios magpanalangin sa iyang mensahe karon, magampo ta. Amahan namo nga langitnon, salamat kaayo sa mga pulong nga amo ang nabasa ug nagaampo kami karon nga banik kami Ginoo sa among pagpaminaw sa imuhang mensahe. Lord, hayagi ang among mga hunahuna o tanduga ang among mga kasing-kasing. Nagaampo kami Ginoo nga pinaagi niining mensahe, Lord, kami mahimong usa ka maayo nga Kristohanon, usa ka Kristohanon nga imuhang kalipay Ginoo. I also pray for wisdom and anointing, and I pray for guidance, Lord, as I speak this afternoon. Lord, I acknowledge nga wala jud ko'y mabuhat kung wala ka. Amahan, akong isalig sa imo ang nabilin nga oras karon. Amahan, nagaampo kami nga ikaw, Lord, ikaw lang ang mapataas o ang mahimaya karon nga oras. Ug kaning tanan, amahan, among ginaampo, ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo, among manluluwas. Amen. Salamat mga igsoon, magalingkod kamong tanan. The message this afternoon kay kuwaon nato diri sa bersikulo 1 ug 2. Kaning mga pulong nga giingon sa Bible may higala, and kept back part of the price. The Bible says, But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession. And the Bible says, and kept back part of the price. His wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet. Karong hapon, ang atong pagahisgutan kay kaning mga pulong, don't keep back part of the price. And I am referring to 10% ani mga igsoon. Na kung kita magsimba ta sa Ginoo, pinaagi sa ato ang pag-uli sa tithes. Igsoon unta nga dili nato kwaag porsyento ang 10%. Sigurohon nato maigala nga honesta nga nagasimba sa Ginoo, o sa panahon nga kita muhatag na og muuli sa atong ikanapulo nganha sa Dios, let's make sure nga eksakto gid na, no, nga 10% ang atong gibalik sa Ginoo. Because the Bible says in Proverbs chapter 12 verse 22, let's open our Bible. The Bible says, Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. So ang kalipay sa Ginoo naa diha sa mga tao nga nagmatinud-anon sa ilahang ginabuhat nila. Amen? Higala, ang mga tao, di na sila makakita kung unsa gyud ang atoang ginabuhat o unsay mga sekreto. Tungkay natay mga ginabuhat nga dili mahibal-an sa ubang tao. Nga kita lang ang mahibalo nga nasayod. Usa nga naka-example ani mga higala ang kaning mag-tithes ta. Kay balo ba mo nga wala gyud mga kauban nato diri sa simbahan kung kanang atong ginauli o ginasulat sa offering envelope nga tithes gina siya. Kay pwede ka makapamakak ana. No person will know. Pero naay nahibalo, naay person nga dili nimo mailad.
and that is God. Ug mao na diri mga higala sa atong gibasa. You know, Acts chapter 5, wala ni gahisgot bahin sa tithing. Naghisgot ni bahin sa commitment ba. Kay kani si Ananias ug Sapphira, kani mangud nga panahon, Acts chapter 4, ang kaning mga Kristohanon dito sa Jerusalem, nag-commit sila nga muhatag sa unsay mga kuan nila, property nila, no? Ibutang nila diya sa Apostles' Feet para ipanghatag nila sa katong naay mga panginahanglan. Now, kani si Ananias ug si Sapphira, mga igsoon, ning commit sila nga kung mahalin tong ilahang luti nila, tanan nga halin ato ilahang butang sa tiilan sa apostoles. Ilang ihatag, no? I-donate nila, ihatag nila. Now, kani siya wala gid sila giobligar og hatag ani, pero kani kay gi-commit ni, gisaad ni Ananias ug ni Sapphira. Kung mahalin lang luti, ihatag nila tanan. Ang nahitabo na makak sila, wa nila gi-perform ang ilahang promise, ang ilang vow, unya siguro gisayangan siguro sila sa amount, kay dako siguro kayo mga higala, unya imbis nga ilahang ihatag ang eksakto nga amount, the Bible says ilahang gikwaan. So ang ilahang gibutang sa tiilan sa apostoles, kuan na lang, part na lang. Unya sa diha nga gipangutana sila sa alagad sa Dios na makak sila. Ang gingon ni Peter, wala mo na makak sa tao kundi diha sa balaang espiritu. So mao na siya. So kaning Acts chapter 5 did that, wala ni gahisgot bahin sa tithing may gala. Pero kung atong hisgutan ang kaning kuan, kept back part of the price, ma-apply ni siya sa tithing. Kay ang kaning tithing manggod is exactly 10% gina siya. Mao gina ang exact nga amount or dili amount or percentage nga ibalik nato nga na sa Ginoo. So kung kanang pilay kanang kuan nato, kanang kita nato, ang 10% ana, no, sa Ginoo gina. Og obligado ta nga ibalik nato na sa Ginoo adlaw nga magsimba ta sa iya. Okay? So kung makita sa Ginoo nga honest ta, then gingon sa Biblia, they that deal truly are His delight. Malipay ang Ginoo na. Pero kung kita mamakat ta, unya paan nato, unya imbis eksakto 10%, ang atong butang sa offering envelope, ingunani lang nga amount, o atong gibalik sa Ginoo 8% lang or 5% lang, pero ang atong gisulat tithes na to. So that's lying and that's dishonesty, mga higala. So abomination na siya sa Ginoo, because the Bible says lying lips are abomination unto the Lord. And gawas nga kana mga higala, pagpamakak kana pod, no, kay pagpanulis pod sa Ginoo. That's robbing God. So dili ta mubuhat ana tungod kay mga Kristohanon ta, o ngalan nga Kristohanon ta, naagid tay kahadlok sa Ginoo. Siguro mahadlok man siguro ta mangawat og kwarta, di ba, no? Samot na sa Ginoo, dili ta manghilabot sa bahin sa Ginoo. Unsa ang bahin sa Ginoo, ato gyud nang ibalik sa iya, mga igsoon. Amen. Now, daghang mga tao nagunahuna nga kini nga story kay mahitungod lang sa kwarta, but it's not. Ang kaning story, may gala, mahitungod yun siya sa kasing-kasing. Now, ang Diyos, actually, wala nasuko kay Ananias o kay Sapphira tungod kay wa nila gihatag ang tanan. But, ang Diyos nasuko sa ilaha tungod kay nagpretend manggod sila nga gihatag nila ang tanan. Nagets ninyo? They wanted the credit of obedience without the cost of obedience. They wanted the blessing of faithfulness without being faithful. There are many Christians right now who want the blessing of faithfulness, pero sila dili gusto mag-faithful sa Ginoo. We are told in the scriptures, mga igsoon, that a faithful man shall abound with blessings. Daghang mga Kristohanon nga gusto sila og panalangin sa faithfulness, pero sila mismo dili gusto mag-faithful. Higala, mga igsoon, kaning lesson ma-apply ni siya sa tithing.
Because tithing is actually not about the amount. It's about honesty, trust, and surrender. Kung hisgutan nato ang tithing, mao gid na ang kamatuoran bahin sa tithing. Now in Acts chapter 4, ang mga magtotoo diri, they were giving freely and joyfully. Walay usa nila gipugos, walay apostoles diri nga nagdemand. It was a move of the Holy Spirit. O kaning si Ananias ug si Sapphira, ning pili sila, nag-decide sila ang nagpili nga ilang ibaligya ang ilang yuta. Unya, inigmahalin ko na ilang yuta, ihatag nila tanan ang halin. No? So they chose to give. But they also chose to lie. Na makakpod sila. Dili lang sa simbahan, kundili sa Ginoo pagyod. So karong hapon mga igala, let me give you a few things this afternoon unsay makuha nato nga lesson dinhi. Point 1 nato is this: God is not after your money. He is after your heart. Kung kita mag-uli sa tuang tithes, kung kita maghatag sa Ginoo may gala, dili na buot pasabot nga ang Dios nag-after siya sa atong kwarta. Ang gingon sa Ginoo may gala sa iyang pulong nga siya ang tag-iya sa mga plata o sa mga bulawan. Siya ang tag-iya sa tanang butang. So ngano man nga mag-after siya sa atong kwarta. Iyaha man ang kwarta. Siya man ang tag-iya aning mga kwarta nato. Pero kita gimanduan niya nga muhatag tungod kay ang iyang gi-after sa atua ang atuang kasing-kasing. Ang atuang kasing-kasing. In Acts chapter 5 verse 4, the Bible says, while it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? So Peter clearly said that once you give, God expect honesty. Kung maghatag na ka, paminaw igsoon, tithes man, offering, whatever, unsa na kay commitment niya sa Ginoo, He expects honesty on our part. Amen. So you need to understand that tithing is not a tax. No? Although mga igala, tanaw na to diri, murag tax ang tithing, but no. Tithing mga igala, next, na to? Tithing is a test of the heart. Dili ni tax mga higala. Ang kaning mag-tithes ta, usak kini kapag sulay sa atong kasing-kasing nganha o para sa Dios. Amen. So gina-check sa Ginoo. Higala paminaw, when we are blessed financially, ginatest sa Ginoo kung asa ka mas ning salig. Mas ning salig ka ba sa iyaha o mas ning salig ka sa imuhang kwarta? Higala paminaw, naa diha sa atong paghatag sa Ginoo, makita og mahibal-an kung ato bang ginapasidunggan ang Ginoo nganhi sa atong kinabuhi. You know, in Proverbs chapter 3 verse 9, what did the Bible says? Proverbs chapter 3 verse 9 says, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Mga igala, you cannot honor God with what you keep hidden. Kung naa kay ginatago, nga bahin sa Ginoo, para sa Ginoo, wa nimo completely gihatag o gibalik sa iyaha, that is not honoring God. Kanang mag-tithes ka unya ang actual mga ang tinuod di ay mga igala, dili dayto siya tithes day mga igsoon. Dili na honorable sa Ginoo. You know, you see mga igala, ang Diyos naga-after sa imuhang kasing-kasing. Dili sa kwarta. Amen. Ikaduha, keeping back part is a form of deception. Keeping back part is a form of deception. No, the Bible says in Acts chapter 5 verse 3, balik ta. The Bible says, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? So klaro diri nga si Ananias namakak ngadto sa Dios. Wa siya namakak sa iyang pastor. Namakak siya directly to God.
Now sa ato ang tithing karon mga higala, keeping back part happens when we say, Lord, later na lang ko muhatag, or mag-tithe ta mga higala kung unsay nabilin sa atoa. Higala paminaw, kana man ang musulat ta sa atong offering envelope niya, isulat nato tithe niya. Ang katuday mao na lang dayto ang nabilin day nimo, dili dayto maoy pinakauna nimo nga gilahi sa Ginoo. Igsoon, that is a form of deception. You are deceiving God. Abi nimo na deceive nimo ang Ginoo may gala pero wala. Ang Dios nahibalo siya ana. Amen. Kanang maghatag ta og partial obedience, unya mag-expect ta og full blessing. Higala paminaw, kung kita mga igsoon, ang atuang ginasunod ba no, atong ginatuman diya sa Ginoo kay partial lang, unya mag-expect ta sa Ginoo og tibuok or full blessing, dili na siya mga higala mahitabo gyud sa atoa. Timanin ninyo ni, basta kita mangupit ta sa Ginoo, manghilabot ta sa iyang kwarta, kuhaan nato ang iyang tithes mga higala o gamito nato para sa ato ang personal use mga igsoon. Sultian ta mo mga higala nga dili gyud malipay ang Ginoo ana sa ato. So I encourage you, every one of you here, nga magmatinud-anon gyud ta sa ato ang tithes nato. Amen. Because robbing God doesn't always look aggressive. Sometimes it looks religious but dishonest. Na yung mga Kristohanon nga kung imong tanawon, uy, maggasige sila tithes kay ang naada permi sa ilang offering envelope tithes, pero dili dayto tinuod tithes. Tanawon sila religious pero ang tinuod na makak sila mga igsoon. Higala kay mga Kristohanon man ta, dili dapat nato nabuhaton. Amen. Labi na kung naata sa balay sa Ginoo, dili kita pwede mamakak sa Ginoo mga higala. Kay ginasimba nato ang Ginoo diri sa simbahan. Amen. Amen ba? Amen. Point number 3. Dali na tamahuman ron. Point number 3. So, point 1 na to, God is not after your money, He is after your heart. So, kung ikaw mga higala, pahatagon ka sa Ginoo o gi-required ka sa Ginoo nga muuli sa 10%, ang ginatanaw sa Ginoo diha sa imo dili ang imuhang kwarta kundi ang imong kasing-kasing. Ikaduha, keeping back part is a form of deception. Abi nimo nga nakalusot ka, abi nimo nga wala kay balo ang Ginoo, pero mga higala wala. Ang Dios nakakita siya. Katong mga Hudyo sa unang panahon nga nangawat sa iyang tithes, gipangutana niya, will a man rob God? Niyang gingon sa Ginoo, yet you have robbed me. Unya nagpatik-atik kuno itong mga Hudyo. Asa man may nangawat sa imo Ginoo? Ang gitubag sa Ginoo, in tithes and offerings. So ang Dios kay balo siya mga higala. Amen. Na si Peter wala man kay balo nga kato si kuan na kato ang Ginoo through the Holy Spirit, no, ang nagsulti nga namakak kato silang Ananias o si Sapphira. Amen. And it cost them their life. So keeping back part is a form of deception. Point number 3. Point number 3, let's go. Point number 3, partial obedience brings serious consequences. So importante gyud mga igsoon nga kuan gyud ta, fully obeyed gyud ta, no? Dapat mo-obey gyud ta sa tanan. Kay nga naman, magdala na siya og maayo nga consequence. Pero kung partial obedience, magdala na siya og serious nga consequence mga higala. Kay balo ba mo nga ang judgment nga gihatag sa Ginoo ni Ananias ug ni Sapphira diri nga panahon kay dali ra kayo. Kay namatay sila diha gyud mismo sa simbahan. Kanang panahon gyud nga nagsimba sila. Panahon nga naghatag na sila sa Ginoo. Didto sila gipatay sa Ginoo. Now nganong gibuhat na siya sa Ginoo? Dili para hadlokon sa Ginoo ang mga tao, pero aron protektahan sa Ginoo ang purity sa simbahan. Amen. Igsoon,
Dili gusto ang Ginoo nga kining ato ang simbahan puno ni siya og mga bakakon og mga kawatan. Amen. God cannot bless a church that is full of dishonesty and full of robbers. Amen. Higalam, kani ba no mag-honest ta sa ato ang tithes bitaw no? Kay para lamang gyapon ni sa ato ang kayuhan. Because when you do this, you will be blessed. Dili pa kag gusto ana mga igsoon nga kung ikaw mag-honest ka sa imong tithe, mo-obey lang ka sa mando sa Ginoo, panalanginan sa Ginoo ang imong trabaho, panalanginan sa Ginoo imong panglawas, panalanginan sa Ginoo imong pamilya, protektahan ka. I mean, His tanan niyang grasya iyahang ibubo sa imuha. Ma-experience nimo ang tanang panalangin sa Ginoo when you fully obey His commands. So para ra gyud gyapon ni sa atong kaayuhan. Pero giingnan maguta sa Ginoo nga once manggod nga supako nato ang iyahang pulong mga igsoon, automatic gyud ni magdala gyud ni og seryoso nga consequence. Ang Ginoo dili gyud siya ingon gusto nga kita mapahamak ta o madaot ta o matunglo ta. Dili gyud na mao'y buot sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Di na mao'y gusto niya nga makita sa atong kinabuhi. Ang gusto sa Ginoo makita mayala sa imuha ug sa ako nga mapanalanginan ta. You know, gusto sa Ginoo mapuno ta og grasya niya og mapuno ta sa kalipay. Amen? So pilion nato mga igsoon nga magtuman sa iyahang mando. Amen? So when we worship God through tithes, let's make sure nga atuag yung ibalik ang whole 10% sa Ginoo. Dili ta masilaw sa kwarta. Remember, Mayra, that is just a paper. Amen? Obey His word. Ibalik sa Ginoo unsa ang iyan niya aron suklian ka og panalangin sa Ginoo. Amen. The Bible says in verse 11, there is atong text mga igala, and great fear, dako kay kahadlok ko ang ning-abot sa tibuok iglesia, and upon as many as heard these things. So, ngano man mga igala, gipatay sa Ginoo si Ananias ug si Sapphira. Kay kani nga panahon no, maurag po ni nahitabo po nga gipatay ang Ginoo sulod sa simbahan. Ay napa daytoy ikaduha katong sa Lord's Supper. Katong naay mga tao nga nagkaon sila unworthily, di ba no, naay mga nangasakit, nangaluya ug naay mga nangamatay. Pero kani po sa Eutychus po namatay, nakatulog, magbantay mo ang tulog-tulog mo gwali ha. Si Eutychus namatay, nakatulog, nahulog. So, naay mga tao na matay sulod sa simbahan. Pero kani mga igala nga panahon, gialaw sa Ginoo nga kwaon niya si Ananias ug si Sapphira, mga igala, dili aron hadlokon niya ang mga tao, mga igala, pero aron tudluan niya ang mga katawhan niya nga importante kayo sa Ginoo ang integrity. God take integrity seriously. Mo na ang kani ato ang pagka-honest nato may gala, dili lang nato ni siya i-exercise or i-practice sa gawas. Dapat mas i-practice nato ni diri sulod sa simbahan. Amen. Ikaduha mga gala, nag-desire ang Ginoo truth, kamatuoran dinhi sa ato ang inward parts. Ang gusto sa Ginoo sa imuha igsoon nga ikaw honest ka. Magsulti kag tinuod ang imong gisulat, kung maggibing na ka sa Ginoo, tinuod gyud na, dili na atik-atik. Amen. So spiritual truth, tanawan ninyo diri, you can't deceive God and expect peace. Di nimo mailad ang Ginoo unya mag-expect ka og kalinaw. Dili pud nimo mapamubo ang Dios unya maglakaw gihapon ka diha sa gahom. Ang pulong sa Dios nag-ingon mga higala in Numbers 32 verse 23, be sure your sin will find you out. Higala paminaw, sala gyud nang mangupit ta, sala gyud nang manghilabot ta sa kwarta nga dili atoa. Amen ba?
Kung sala na siya mahigala, kung sa tao nato na ginabuhat, mas labaw na kung sa Ginoo nato na buhaton. Amen? Igsoon, dili ba bag-o lang nagsugod ang 2026. Sugdi ang imuhang tuig nga honest ka, truthful ka, faithful ka sa imuhang tithes nimo. Amen? Amen? Kay di man nato mailad ang Ginoo igsoon. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Sige, direkta sa katapusang punto nato. Point 4. Wapo ni. God blesses full obedience, not pretended faithfulness. Did you know nga naay mga Kristohanon nga magpretend sila nga faithful sila but actually sige sila magkawat sa tithes sa Ginoo. Higala paminaw, ang Bible nagsulti no nga si Pablo nagingon siya, and I thank Christ Jesus my Lord for that He counted me faithful. Ang Diyos lang ang nahibalo kinsa ang mga tinuod nga faithful sa iyang mga katawhan. Ikaw mga igala pwede ka makapretend nga faithful ka. Pero ang Diyos ang nahibalo sa tinuod kung tinuod bagyod nga faithful ka. Amen. Basta klaro ang promise sa Ginoo mga higala diri sa Malakay chapter 3 verse 10. Unsa man ang promise sa Ginoo sa tithing in Malakay chapter 3 verse 10. Let's go there. Malakay chapter 3 verse 10. The Bible says in Malakay 3:10, here's what the Bible says. Bring ye all the tithes into the storehouse. Okay? Unsa ang ato ang dalhon sa simbahan? All the tithes. Not just part of our tithes or some, but all the tithes. That's honesty. And the Bible says that there may be meat in mine house. And prove me now, herewith, pamatudi ko ninyo karon. Nagingon ang Ginoo sa panon, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. You see mga igala, ang Ginoo nagsulti, prove me now today. Amen. Kung dili ba nako abrihan ang mga bintana sa langit og yab-anta ka og mga panalangin nga wa nay lugar nga kabutangan nimo sa akong mga panalangin. That's His promise. Dili ang tao ang nagsulti ana, kundi ang Ginoo. It's very important nga ikaw ug ako mag-honest gid ta sa ato ang tithes mga igsoon. Because ginatagad sa Ginoo mga higala kung unsa ta magdala og kwarta. Amen. Ang pagdala nato o ang panggamit nato sa kwarta is part of our stewardship. Importante nga kay balo ka mubahin-bahin sa imuhang kwarta nimo. Amen. So bahino nimo, ilahi nimo una ang tithes ug sigurohon nato nga kining gilahi nato nga tithes gini siya. Amen. Sunod ang uban nato nga mga budgeting mga igsoon. Be a good steward of your finances and the Lord will give you more money. Amen. Simple as that. Kung ikaw mga higala maayo ka bahin sa imuhang kwarta, ikaw saligan sa Ginoo og dako nga kwarta. Amen? Kay promise niya ni. Basta ang tithes nako ibutang ninyo sa simbahan. Tanan, dili ang uban lang, kundi ang tanan, ibutang ninyo ang tanang tithes ninyo. Amen. Og ayaw pilia. Tanan ibalik sa kuha. Amen.
ug sulayi ko ninyo kung di ba nako abrihan ang mga bintana sa langit ug paulanan tamog panalangin. Kana ang gingon sa Ginoo. So notice may gala, ang gingon sa Ginoo una, tanawa, let's continue there. Napa? Notice, ang gingon sa Ginoo may gala, all the tithes. Amen. So panalitan, kung naakoy tindahan, then naakoy kasagingan, dapat jud ko'y kahumayan, dapat jud ko'y ginaparkilahan, tanan nga halin ana nga semana, kuhaan ako nag-tithes. Ang kasagingan, kahumayan, tindahan, ginaparkilahan ako, tanan. Kuhaan og tithes, ibalik na ako sa Ginoo, adlaw sa Ginoo. Amen? Kaya ang Ginoo nag-ingon, all the tithes, not part, not leftovers, not what feels comfortable. Dili ka nang, ay kani okay rin mag-tithes ko ani kay gaan pa. Higala dili, bisag dako na ang tithes nimo, ibalik gid gyapon nimo na sa Ginoo kay iyahan na. Di gyud na imuha. Bisag milyon pa na, di na imuha, ibalik na sa Ginoo. Kay diha makita sa Ginoo unsang klaseng kasing-kasing ang naaka para sa Ginoo. Unsa gingon gani ni Kristo? For where your treasure is, there will your heart be also. Di ba kanayang gingon? Kana ang gingon sa atong Ginoong Hesukristo. So kung asa imong treasure, kinsa ang imong treasure? Kinsa ang imong gina-treasure diha sa imong kinabuhi? It should, I hope nga Ginoo gyud unta. Kung ang Ginoo ang imong gina-treasure, diha gyud imong kasing-kasing, and you will have no problem ay nga giving back to the Lord His 10%. No matter pilay amount ana. Kay iyaha man na, ug nasabtan nimo na, ibalik nimo na sa iyaha. Amen? Ang imuha 90%, ang sa Ginoo 10%, ibalik nimo sa iya. Amen? So balik ta dito there. So unsay principle of blessing? Tanawa. Okay? Review ta kadali, review. Malakay 3:10 ang gingon sa Ginoo, all the tithes, dili part, dili leftover, dili kanang unsa ang komportable para sa imuha. So the principle of blessing is this: God does not bless what we hide, but God blesses what we surrender. Igala, kung imong itago ang tithes sa Ginoo, di gyud ka panalanginan sa Ginoo. Patingala na lang kagasikag tago, pero wa gyud na ning daghan imong kwarta. Kita mong tao mga igala nga perting pugong-pugong nila sa kwarta, wa gyud sila ning wala gyud ning tubo ilang kwarta. Wa gyud sila ning dato. Kay ilaha man gi-withhold ang kwarta bisag dili ilaha. Amen. But God blesses what we surrender. Igsoon, dili nato sundon ang gibuhat ni Ananias ug ni Sapphira. Kay nagbunga to og seryoso nga consequence. If you want the Lord to bless your family, if you want God to bless your job or your business or unsa ang imong kanang buhaton sa imong kinabuhi, if you want the Lord to bless it, paminaw, kinalan i-surrender nimo fully ang tithes sa Ginoo. I-practice ninyo na ug makita nimo ang panalangin sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen? Kami ni Ma'am, nag-practice namin og tithes may galas. Sobra na, pila na ka years. Gikan pa nami dito sa Davao hangtod karon nga naa nami diri. Wa gyud mi gipasagdan sa Ginoo. Ha? Giatiman mi na sinati namo ang tanang grasya sa Ginoo. Bisan dili mi dato. Amen? Because kay balo ang Dios, siya ang among saksi, wa mi nang hilabot sa iyang tithes. Amen? So, derita. Ato ta sa illustration. Example kani. A man puts only half the medicine prescribed. Itagaan siya prescription sa doktor. O, kani, inuman ni siya ha, ingunani. Okay? Ingani ang dosage, ingunani, ana. Onya mga igala, ang iyahang gikuan mga igala, half lang sa medicine nga gi-prescribe ang iyahang gi-take.
Unya, ning sulti siya. I took my medicine. Nag-inom man kog tambal, wala lagi ko naayo. Kay balo ka nganong wala ka naayo? Kay partial obedience ang imong gibuhat. Wa nimo gisunod ang full instruction sa doktor sa imo. Higala sa atong Christian life ingon ana pod, partial obedience never produces full results. Dili ka maka-expect og full blessings. Oy, unya, partial obedience ang imong gina-practice sa imong kinabuhi. Amen? Dili gid mga higala. So, conclusion ta. Ananias and Sapphira's story teaches us nga unsa man God desires truth. Nang ang Dios naninguha siya kamatuoran sa ato ang part nato. Ikaduha, God honors faithfulness. Kung ikaw faithful ka, ikaw ang gina-honor sa Ginoo. Malipay ang Ginoo, ganahan ang Ginoo, faithful nga Kristohanon. Amen? Labi na sa giving. Ikatulo, God blesses complete obedience. Si Ananias ug Sapphira, dili to complete obedience ang ilahang gi-practice mga igsoon. Partial to. And it cost them their life. Igsoon, ingunana pod ang mahitabo sa tuwa. Kung partial ang ato ang pagtuman sa mando sa Ginoo, magdala gyapon nagtunglo sa ato ang kinabuhi. Kay ang Ginoo nagsulti, a blessing if you obey, a curse if you disobey. Amen? Partial obedience is still disobedience. Amen? So this lesson is not to condemn us, but this lesson is to correct us and to protect us, especially our finances. Gusto ba ka mga higala protektahan sa Ginoo imong kwarta? Kakita mo tao nga kung naay kwarta, dali ra kayo mahurot ang kwarta sa iya. Bisag unsaon niyag tipid-tipid sa kwarta, mahurot gyud ang kwarta. Dili ba? Basin ikaw na, no? Dili ikaw, Sister Nini. Nagtanaw lang ko sa imuha. Pero basin ikaw na igsoon. Nakay kwarta. Bisag unsaon nimo og tipid-tipid, tigom-tigom, makuha gyud gyapon nimo ang imong tinigom nya magastos nimo kay wa kay choice. Basin na ay problema sa imong stewardship igsoon, basin usapod ana sa area sa imong tithing nimo nang hilabot siguro ka sa tithe sa Ginoo. Mahubas gyud, dali gyud mahurot ang kwarta basta dishonest ta. Amen. Bisag nakakapay halin nga dako kayo may gala. Dako kayong halin, tingala ka. Waray bulan, gamay na lang mabilin. Hapit na din mahurot. Igsoon, paminaw mo. Okay? Kung gusto nimo protektahan sa Ginoo imong finances, paminaw. Importante honest ka una sa Ginoo ug sa imong tithes nimo. Okay? So, dire, final challenge. Okay? Ayaw paghatag aron makita. Ang gingon ni Kristo, don't let your right hand know what your left hand doing. What your left hand is doing. Okay? But pasabot, ayaw paghatag aron makita ka sa mga tao. Ayaw pud mga higala, tanaw, don't promise what you won't surrender and don't keep back part of the price. Ayaw gid pamakak. Ayaw gid in taon pamakak diri. Kay balo mo may gala, once ang butang, no matter how small that thing is, pagka na ipagamit na sa Ginoo, kana nga butang will automatically becomes a holy thing. Mahimong balaan ang butang. So bisag kaning offering envelope, balaan ni. Di ka pwede magpatakag sulat-sulat dili, unya moingon kag tithes, dili dayto tithes. Kung musulat ta og tithes mga higala diri, sigurohon gyud nato tithes gyud na. Amen? Kay ngano man mga higala, balaan ni. Bisan ang tithes, balaan siya mga higala. Kay iya siya sa Ginoo. So don't keep back part of the price. Give God what belongs to Him and watch Him take care of what belongs to you. Amen? Tanawa,
nga siya ang magbantay sa mga butang nga naa diha sa imuha. Di ba giingon sa Ginoo, last verse na lang siguro ni Malakay chapter 3 unya bersikulo 11. Kung imuhang ibalik ang tanang tithes, unsay buhaton sa Ginoo? Bersikulo 11. God will do this for you. God said, "And I will rebuke the devourer for your sakes." Amen? Kasabot ba mo ng devourer? Unsa nang devour sa Bisaya? Lamoy? Mulamoy. So kinsa man ang manglamuyay? Kinsa ang manglamuyay? Ang atong kaaway. Amen? Oo. So gawa sa atong kaaway may gala, pwede pod ang Ginoo magpadala og devourer. Nahitabo na sa panahon may gala ni Moses, no, sa diha nga ang Ginoo nagpadala og kaning plagues ba dito sa Egypt. Di ba nagpadala ang Ginoo og devourer? Naay mga katong mga grasshopper, no, mga lukton gipangkaon ang mga gipangtanom sa mga Egyptian. Nangahurot ang ilang supply, gi-devour. Pero kung ikaw mga igala, mag-practice ka faithfully og tithes, og honest ka sa imong tithes, God will rebuke the devourer. But pasabot, bugawon niya. Okay? Kung naay gusto, mukawat sa imong kwarta, or sa imong trabaho, or sa imong income, sa imong negosyo, God will rebuke the devourer. Tanong sunod, for your sakes. Kaya nakita sa Ginoo, faithful ka. Nakita sa Ginoo, nagsulti kag tinuod. Nagsulat kag tinuod. Sa offering basket. Offering envelope. Amen ba? So, gi-rebuke sa Ginoo. In other words, gi-protektahan sa Ginoo ang imuhang income o ang imuhang trabaho o ang imong negosyo o ang imong pamilya. Amen. Gusto ba mo iunanin mga higala nga klase nga panalangin? Ako gusto ko. Amen? And unya, unsa pa gingon sa Ginoo? And He shall not destroy the fruits of your ground. No, di niya pamatyon ang mga bunga diha sa inyuhang yuta. So kung unsa ang imuhang gitanom diha sa imong yuta, dili na mga matay. Oh, di ba? Kung maayo ang bunga, maayo ang kitaan. Dili ba? Oh. Unya, ang sagihan sa Bible, neither shall your vine cast her fruit before that time in the field, saith the Lord of hosts. Ay, ang Ginoo di ang nagsulti ani mismo, dili ang tao. Siya ang nagsulti, I will protect you, I will not destroy the fruits of your ground, and I will not destroy your vine. Amen? Gi-promise na sa Ginoo. Basta, mag-faithful ta, mag-honest ta sa Ginoo. That's why I encourage all of you mga higala. Paminaw. Pisag, naakalay simple nga panginabuhi o trabaho pag-honest sa imong tithes mo. Amen? Kay aron di ilang ka panalanginan sa Ginoo, protektahan pod sa Ginoo ang imuhang kwarta mga higala o ang imong pamilya. Amen? I hope natay nakatunan karong hapon. Si Ananias o si Sapphira, nanikas sila. Igsoon, kung Kristohanon ka, ayaw mo panikas, ha? Bisag unsay dealing sa imo may galada sa gawas, paminaw, ayaw panikas. Ayaw panikas para ikaw mo take advantage ka o aron ikaw mo tubo, mo dako imong kwarta. Ayaw panikas sa imong trabaho, ayaw panikas sa imong negosyo. Dili ta ng mga illegal, dili ta ng mga unsa pa na nga mga dili maayo. Deal truly. Amen? Basa na to balik, no? Proverbs 12:22. Tanawan ninyo balik. Proverbs 12:22. Ang Bible, oh, lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. Amen? Amen ba? Amen. So, igsoon, practice what you learn this afternoon. O makita nimo ang panalangin sa Ginoo. Amen? Duko atong mga ulo palihog, ipiyong atong mga mata. Don't keep back part of the prize.
Kung gusto ta panalanginan sa Ginoo, importante nga naagyud tay integridad. Importante di ta manghilabot sa butang o sa kwarta nga dili atoa. Labi na mga igsoon kung kana nga kwarta sa Ginoo pagyud na. Kay kung kita manghilabot, magbunga gyud siya og seryoso nga consequence. Pero kung kita mag-faithful ta og mag-honest ta, kana magbunga gyud og maayo sa atong kinabuhi. Magbunga siya panalangin og protektahan sa Ginoo ang atong pamilya, ang atong trabaho ug ang atong mga panginabuhi. Let's pray. Father in heaven, thank you kaayo Ginoo sa imong pulong karong hapon. Thank you Ginoo nga imuha ming tudluan nga dapat mi mag-honest sa amoang mga dealings, labi na Ginoo sa amoang pag-uli sa tithes. Gipakita nimo sa amo karon kung unsa ka importante sa imuhang part, sa imuhang bahin ang kaning honesty ug ang kaning integrity ug ang kaning pagkamatinud-anon. And I pray, Lord God, na kami sa mga katawhan nimo, mahimo kami mga ingon-ani nga mga Kristohanon. Labi na Ginoo kung kami magsimba sa imuha pinaagi sa among paghatag. I pray, Lord God, nga mahimong mga honest and faithful and truthful Christians ang mga katawhan nimo dinhi sa NDBC. Salamat kay Lord, kay gawas nga ikaw minghatag og mando sa amo. Ikaw pud Ginoo naay gisaad sa amo nga once tumano namo ang imong saad, ikaw mo panalangin sa amo. Lord, panalangini ang mga katawhan nimo dinhi ug kung naa may mga sala nga nabuhat ang imong mga anak or basin Ginoo na ay